Paghahanap kina Charlie Atong Ang at Zaldico. Kausapin natin si DILG Secretary John Vic Rimulya. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali po. Magandang tanghali sa lahat. Apo, gaano po kayo kakumpiyansa na nasa Pilipinas pa itong si Charlie Atong at hindi makakadaan sa mga sinasabing backdoor channel? Well, ayon sa abogado niya, ay anong araw pa ngayon, brothers? At nung Martes ng hapon ay magkasama pa sila. So, wala pa kami nakikita movement sa mga roro, wala kami nakikita movement sa mga yate. So, sa ngayon, ang matibay ang paniniwala namin na dito pa sa Pilipinas. Sabi niyo po kanina sa interview sa DZBB, armed and dangerous itong si Atong Ang. Paano po niyo ito nasabi at may pagkakaiba ba sa gagawin natin pag-aresto kung gano'n yung magiging trato ng mga pulis? Siyempre, si Mr. Ang ay kilalang umiikot yan na 20 ang bodyguard na armado. Nako. Meron siyang ngayon na accusation na lagpas 100 ang pinapatay niya sa mga missing sa Bungero. Lagpas 100 po. Grabe, no? Nakakatakot to si Atong Ang. Ayon dito kay Secretary John Vic Rimulya. Mahirap banggain, no? Biruin mo, ito ang kapartner ni ng pagpapabagsak kay Joseph Estrada, kay dating presidente Joseph Estrada. Siyempre, kung consider mo lahat yan, ang precautions ng police, we have to consider him armed and dangerous kung gano'n ang record niya. Ano pong sinabi ng abogado nitong si Atong Ang nang mailabas itong warrant? Kinukumbinsi na po ba siyang sumuko or may feelers na po ba siya para sumuko? Wala siyang sinasabing gano'n. Pero ang sinabi niya ako daw ay irresponsible for saying that he is armed and dangerous. Para sa akin, tama lang naman na gano'n ang trato sa kanya. Hindi rin po siya nakita sa property niya kahapon sa Mandaluyong. Ito mga property niya, bantay sarado po ng mga otoridad? Lahat yan, iisa-isayin namin. Namahalo siya. Pero kung kilala ko si Mr. Ang sa pagkatao niya, may taguan na napili na yan in advance. Kailangan na mahanap kung saan. At kumpirmado po ba yung pagbibigay niyo ng 10 million peso reward sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan niya? Yes, mamaya ko pa alam dyan, pero yes, magbibigay. Grabe, no? Anong gagawin natin dyan? 100 na katao pala. Tapos Tapos daming bodyguard, no? Oo nga, no? Sa bagay, si Bantag nga, hindi pa daw nahuhuli. Hoy! Tita Maris! Boss Yulishi, Tita Maris, how are you over there? Are you over there? Shout out, Tita Maris. So, yun ang medyo nakakagulat no? Napakalakas pala talaga nito ni Atong Ang. No? Kung ako yung ganyan, ba't ako alis ng Pilipinas pa? Baka makipag... Di ba? Daming bodyguard. Tapos, pero ayaw magpa-declare ng armed and dangerous, no? Pero 10 million peso reward. Sapat po kaya ito para sa palagay niyo? Sa ngayon, tingnan natin kung saan papunta yan. At saan po manggagaling yung pondo? Sa mga intelligence funds namin. Doon naman namin ginagamit yan para sa mga reward. Doon sa mga circle po niya, sa mga kakilala niya, meron ho bang tumatawag o nagvo-volunteer na kung saan siya posibleng makita? Wala pa sa ngayon. Wala pa. Mapunta naman po tayo, update lang po kami doon sa kinaroroonan naman nitong si Zaldico. Well, latest information ay nasa Portugal siya. Nasa isang gated community sa loob ng Portugal. May nakikipagtulungan ho ba ng mga otoridad mula sa Portugal? Although alam natin, wala tayong extradition treaty mula sa kanila. Pero meron ho ba tayong cooperation from them? Meron tayong intelligence assets on the ground, nando doon. Sino-confirm lang. Pero
I think we go also din doon talaga siya sa Lisbon. Mm-hmm. Okay. Marami po kayong hinahanap eh. Na-monitor ba tayo kung nasaan po ngayon si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan? Nasa Amerika siya. Pero nagparating siya salita na ready to come home, ready to go to Manila anytime pag patawad. Okay. Muli po, balikan ko lang po yung reward money. 10 million pesos. Tama ho ba? Ayos na. Ang daming ang dami mong pangako Secretary. Oh, tapos sabi tatakbo ka pa raw ng sabi ni Senator Trillanes. Totoo ba 'yon? Tatakbo ka ng presidente? Ha? Oh, Ma'am Pereya. Shout out. Ang dami kasing hinahanap ngayon, no? Si Secretary Bonoan, si Atong Ang, si Saldico, si Cabral, dapat Hindi, tegi na, confirm na ba? Hindi, ang hirap din kasi talaga ngayon, no? Tapos on the hot seat talaga yung yung dalawang magkapatid, si Remulla. Yung dalawang Remulla. No, kasi marami silang mga promises na syempre hinahanapan din ng kasagutan, no, kung ano na nangyari doon sa kanilang mga pangaso. Si Keso, melted na, nalimutan na. Anong nangyari na? Si Bantag. Kutya, si Bantag, oh. Tapos yung sagot lang parang okay na. Nakikita naman namin, na-monitor namin at nagparating nga siya ng mensahe na ready na siyang umuwi. Si Secretary Bonoan daw, ready na umuwi. Tapos si din daw, si Saldico, yan, medyo namomonitor na. Tapos si Atong Ang daw, wala naman daw gumagalaw sa mga yate. Anyways, let's trust the process kung anong ginagawa ni Secretary John Vic Remulla. So sana any days from now makakita tayo ng kaliwanagan or magandang balita pagdating diyan sa mga nawawalang sabungero. Hindi pala, nawawala mga politician na may na hinahabol ng administrasyon. 'Yon. So balikan natin 'yan So sana makita natin kung ano yung mangyayari, no? Pero syempre, dalangin natin na magkaroon ng hustisya, no? Kung dun sa mga nadali na ito. So, ayan, DILG kinukonsidera ang 10 million na patong sa ulo kay Atong Ang. Parang medyo maliit no? Wala tayong magagawa. Pag malaki naman, sabihin ng mga tao, grabe, laki pa ng pinupuhunan ng Diyan nyo lang ginagastos yung namin.